biglang uminit tapos napaso yung AP Bren sa nangyari for Onyx Philippines. Tapos natapon yung sabaw. I think that's the term for it. Yeah. Kasi kumbaga hawak mo yung mangkok o yung bilao na mainit. Kumbaga nagiinit ka rin. So adrenaline wise hindi mo talaga masyadong pansin. maramdam. So but again, isang simpleng tapilok, 'di ba? Isang simpleng dapa, it means the end for you. And wala nang refund yun, pre, pag natapon mo yung pansit bilao. So I would say you have to find a way to make this work once again. Game number 2 na po tayo for everybody who just tuned in. Lamang ang Onyx Philippines 1-0 against AP Bren. They're looking to stay undefeated after week number 1, and AP Bren wants to change that while banning out the same set of heroes in the first 2 bans. Ayaw talaga nila nung silina ni Super Friends, eh, no? And alam naman natin na sobrang galing, tumutok talaga ni Super Friends sa mga ganyang klaseng hero. Yung Novaria nga ay nakakalusot. And alam natin na sobrang komportable si Super Friends dito, pero hindi pa rin natin maaalis yung threat ng Aurora at ng Kaja Oo nga, pagpasok ng larong ito. Siguro magmamatter na nito kung ano yung magiging first pick nila Coach Bitoy. Available pa naman ang Barats. I believe first pick worthy ba rin naman ito kung ayaw mo na magamit ito against you. Pwede nga nilang kunin yun instead of the Melissa. Pwede rin Melissa pa rin. Tapos ibibigay nila yung Belleric +1 for Onyx. Tapos Barats yung kukunin nila in return. But, doon magbabago yung tagpo. Knowing na hindi na nag-ban din ng Atlas ang Onyx Philippines and they let AP Bren do that, maaari nilang kunin yung Barats on their first pick. So baka hinahain nila yung trap na hindi namin ibaban yung Barats or they can para maipit ulit sa Melissa tapos Belleric Kirara ulit yung Onyx Philippines. Pero ngayon, dahil nagkaroon na ng change-up na hindi gumana yung Lucas kanina, baka unahin yung Pakito ngayon. Yeah, Yun yung idea ng Onyx. Oh, I was thinking about the same thing. Kasi yung galaw kanina ni James Punks parang umabot sa dulo yun eh. Umabot sa dulo yung pick niya sana. So I think it's still gonna be the same. Melissa ang kanila magiging pick up here. Pero ang tanong ko para sa AP Bren ay kung kukuha na ba sila ng James Punks hero dyan sa first phase pa lang o uulitin na naman nila. They're gonna hope for another Lucas game to happen once again. Pero tol, binitawan kasi nila eh. Binitawan nila yung Barats. They had a choice to pick that up. They should have a plan here kung binitawan nila yung Barats na gaya nun. They have to get the Esmen Nolan here. Tapos yung Matilda mamaya na muna kasi parang, I mean, hindi naman siya ganon ka, hindi siya ganon ka 100% nagagana tulad ng Rafaela mid na nangyayari. Kasi isa pa sa mga thoughts doon sa Rafaela mid ay yung kanyang passive, yung Bring Me to Life. Correct. Bring Me to Life. Evanescence. Evanescence. Diba? So, yun yung dahilan bakit siya napapagana. Wala naman ganun yung Matilda. Tama. Sorry. Yung ba talaga tawag doon? Hindi. Hindi, okay. Sige, hindi pala. pero pwede rin eh. Pwede rin. Bring me to Skill life. name mo, Bring Me to Life. Pero ito, tol. Kaja na naman. Kaja na naman. Na-bring back naman yung Kaja. I think it's the same two heroes para sa Onyx PH. I just have two questions, two major ones para sa AP Bren. Again, recurring yung number 1. Anong magiging hero ni James Punks dito? Kasi hindi na gumana yung Lucas kanina. Will they repeat that? And number 2, anong ipanghahabol nila this time doon sa Hirara? Kasi gumana naman yung Matilda eh. Pero kulang kasi ng damage output talaga. There has to be something else in their sleeve. Thing is, baka mag-run sila ng Rafaela mid dito. Pero, pinipilit nga sila mag-Rafaela mid actually. Kasi ang binan pa ng Onyx Philippines would be the Matilda and that last ban would go to a Nolan ban. Para maipit pa rin itong si James Pang sa pagkuha ng kanyang hero, which is Lucas or possible yung Suyu. Pero I wouldn't recommend the Suyu right now dahil Barats pa rin yung katapat. Diba? So kahit gano'ng karaming vertical yung meron ka, mas maraming vertical si King Kong, tapos mas madali kang hulihin. For AP Bren, they have to ban the Aurora and the Eudora once again. Tapos Novaria lang din naman yung kunin ni Super Friends. So, ipit na sila dito sa last pick na wala pa silang jungle. Alam mo, mahirap kasi dito pag na-open yung Novaria. Lalaking hitbox, pare. Kahit nasa gilid, kahit tumama ka lang sa pisngi ng Barats, pare, mangumuya ka talaga niyan. So, ito ata yung isa sa mga mensahe din ng Onyx Philippines. Kapag hindi tinanggal, so ipit ka dito eh. Kasi pwedeng Eudora din naman yung maging partner ng Onyx. Yun. Or
baka may something sila na surprise sa dito, like Odette, ganun. Oh, meron pa pala silang Cecilion. Mga Sicilian, di ba? Oo nga eh, kasi yun yung Eudora, yung Aurora na nabanggit din ni Joshi kanina. Nova. Kailangan talaga na may isa eh. Kailangan na may manghuhuli. Yun, I think, yung major concern dito para sa kupunan ng AP Bren. Sure, dinenay nila yung Beleric. May ide-deny pa kaya silang iba over the picks na nagkaroon dito, or do they have to stick with something new here? For Onyx Philippines, Novaria na yan. Pinapatagal lang ni Super Friends. For AP Bren, kailangan nilang baguhin yung Lucas Jungle. If they want to run it back, magbabago ng sobra yung playstyle nila. Kasi kanina, napapagana nila yung Lucas Jungle dahil din na meron silang Matilda. Correct. Diba? Okay, so... Ay, okay. Wait, Vexana for Super Friends and nalimit pa yung posibilidad na kumuha ng assassin ang AP Bren. So pinipilit nila na magsuyo ka, maglukas ka, tapos si Lancy, possible, agawin pa niya yung Novaria ngayon or yung Rafaela nga na binabanggit natin. Ano, again, nalimitahan nga yung mga assassin jungle na may dash pasugod eh. Kasi yun yung yan talaga yung pinakayo ng mga assassin na ganun pag kinamay ka ni Vexana Oo, pag nakamay ka ng Vexana, yari ka na. Ang ganda ng combo nito, pre. Kung kanina ay wala masyadong combo yung Kaja tsaka yung Novaria. So ngayon, Rafaela, tama ka nga din, Joshi. Yun kailang kukunin. Run it back sa Lucas, possible, best option, not unless mag-Hanzo sila. Olus, mga gano'n. Oo, ano yung mga choice sila dito? Wala, suyo talaga. Suyo ni James Banks, pre. Kumbaga, ano niya to eh. Pang-clear Kahit niya to. anong mangyari. Kahit anong mangyari, ma-counter man to o hindi, alam niya, kabisado niya kung paano to gamitin. And I think, nandito ang AP Bren sa pwesto na puporsyento sila ulit dun sa Suyu pickup. Pero ang Ayan last na naman. ay magiging Beatrix. They've used this at least once over their first matchup at nakuha din nila yung panalo doon kontra sa Aurora Gaming Philippines. Against the Melissa, I would say na magkakaroon siya ng slight problem, or yung Melissa yung magkakaroon ng slight problem pagdating ng early game. Tama ba ako? Ano lang Aurora lang ang wala dito sa kanilang lineup. Ito yung Game 2 lineup nila against Aurora Gaming. Napalitan lang ng Vexana. Pero same idea pa rin eh. Oo. Yep. The reason why the Beatrix is not present nung game number 1 is because Lucas nga kasi. Oo, yung Lucas. gamit. Now na nag-adjust itong si James Punks na alam niyang, okay, hindi gumana yung Lucas ko nung mga bandang late game ng game number 1. So sige, suyo tayo. Kahit nakapikit, kaya ko itong early. gamitin. Diba? Pero there goes that Beatrix na mas may fighting chance naman. Diba? Compared to kung Lucas yung hawak ni James Punks. So ngayon, kung kanina na walang masyadong, sabihin na natin, synergy yung Kaja pick with every single one of the heroes for Onyx Philippines, mas natulak pa sila na kumuha ng pang-combo dun sa Kaja ngayon. Yeah, I guess I'm just curious as to how the interaction or yung synergy ng Vexana and Kaja would come into play. Kasi nabanggit nyo nga yung Kaja and yung Aurora. Para tong ano, tol, yung tinola na lalagyan mo ng papaya at saka ng sayote. Iba yung lasa nun, pero it's still the same essence eh. Yun yung gulay na ilalagay mo talaga doon. So magkakaroon kaya ng pagbabago pag yung Vexana na yung ilagay mo, or will it be the same and Onyx Philippines gets another win here? Actually, malaki yung pagbabago kasi yung Aurora, dilatag yung skills nun. Pag naka-ulti si Super Yoshi, pwedeng ikasa na agad Pindutin yung na lang, skill. oo. Pero pag ngayon na Vexana yung gamit neto ni Super Friends, pwede niyang hintayin pa na magkumpol yung ulti ng Kaja. Kapag maliit na yung buong area nun, ibig sabihin, dikit-dikit na yung mga nahuli ng isang Kaja, yun na yung perfect time para bagsakan. Tol, teka lang, masusurpreta yata si James. Oh, Wala na. Wala na yung orange buff. Ba't kulang to? Ba't kulang to? Sino kumuha nito? Sa'yo na si King Kong, ano lang, astang parang wala nangyayari. Oo nga, naku, wala na. Yun, pati yung pati yung salagubang, pre. Si Muto the Bones eh. Si Muto the Bones, pre. Yun ang mahirap. Tapos covered pa ng Onyx Philippines, si Super Yoshi, yung orange Yung buff. farm niya, oo. Walang bawi. Walang bawi. Hindi pwede makabawi. I guess makakakuha din sila ng sarili nilang salagubang, pero nag-reset. Reset. Yung salagubang, tol. Hindi siya malalapitan basta-basta. Kahit nga si Super Yoshi, hindi pinapakawalan yun. Nilapit Oh my niya God. talaga. Tapos tinan mo si King Kong, hindi mo na siya pupunta doon. Wala. Sige, sino man lang kukunin yan, punta muna tayo doon sa Rakursa. Men, kagutuman na para dito kay James Banks. Ayan na, nag-respawn na nga eh. Nag-spawn na muli yung kanyang Lizard. Skate Lizard. So ngayon ay magle-level 4 naman siya, pero parang lugi ata siya dito against King Kong.
Nag-aabang din ang pagkakataon si King Kong na pirahin na kagad itong si James. Teka lang, kaya. Kaya ata nila i-burst ito. Falling Summer yung magagamit. Pero si Super Ayun Prince na. for the follow-up. Purify ay nagamit din. Uy! Si Kirk, Hindi naku tumama. po, hindi tumama yung kanyang ultimate. Pero yung washing ni James Banks ay kumonekta. And Kirk with the first blood. Habang si Escalera ay aangat. Pero iiwas na muna dito ang AP Brent. Alam nila na medyo lugi sila. Si Savero ay sasama na rin kagad. Walang kamalay-malay dito. Pero sabi niya, sige, subukan ko munang mag-double lane dito. In English, ha? Hindi naman nagtatagalog. Malay mo! Malay mo naman. Oh, tama ka naman doon. Pero unang pagong ay mapupunta na sa Onyx. Again, yun na tayong rason kung bakit nandyan talaga yung Barats para makakumbwisit ng tuloy-tuloy. Super Yoshi is gonna be doing the same. Pero maganda ang simula ng Super Family. Di man tumama, pero minama. Nandun na yung big sana eh. Nilapag niya yung EG Boy. Nung hindi tumama yung Detona's welcome mula dito kay Kirk, okay lang, sige, mali natin, mistake. Pero meron silang secondary. May contingency plan. Oo. Meron silang way para pigilan yung counter-engage na meron ng AP Bren. And that's what happened for the Turtle fight. Naging libre yun para sa Onyx Philippines. And again, this is a play style na nasagot na kanina ng AP Bren. Pero ngayon, hindi pa rin nila kaya. Uy, Super Yoshi yung lalatagan nila, men. Nawala ng parang bula. Sabi ni Escalera, ayan, nagpa-farm ka, ha? Sinusubukan mo, ha? Hinihit mo yung ursa namin, ha? Sige. Kami naman ang babanat sa'yo ngayon. So that is, again, a slight mistake na ginawa ni Super Yoshi upon that. Pero that leaves King Kong na medyo ligtas sa pagkuha ng sarili niyang mga objectives. Yun nga yung medyo nakakatakot dito no, para sa AP Bren. No? Walang nakakapanggulo kay King Kong. Ang daming mga nakaharang doon sa pupuntahan ng AP Bren kung saan man patungo dito ang Onyx Philippines. Kung saan nagpa-farm si King Kong, lagi nakaantabay yung dinosaur, lagi nakaantabay yung ibon. And si Savero, pre, paakyat baba na lang eh. Oo, kasi Diba? Shizu automatically stays down. Melissa, ganun lagi yung ruta nun. Right, Josh? Oh, pwesto lang sa lane eh, no? Yung Melissa. Hindi, ang hirap din kasi pag siya yung gumagawa nun ng up and down. Hindi siya kasing bilis ng Beatrix mag-clear ng mga minion waves. Oo nga. Yung Beatrix, pwede mag-ulti lang. Pwede na siyang, kahit Ibiro yung normal lang. attack Oo. nung Bennett eh. Iyon. Yung Melissa, hindi naman kumakagat yung models dun sa mga minions. At nabanggit nyo rin kanina na may timer itong Melissa na to. And Shizu so far, nandun pa naman siya. Pasok pa rin naman sa timing kasi hindi siya masyadong nagagalusan. Although, nababanggit nyo nga yung double lane. Kung nagtatagalog si Savero, which I think may alam siya mga phrases. Diba? Double lane ako, pre. Double lane ako. Yan. Yun na yun. Kumbaga, ilalatag niya talaga yan. And so far, ganun nga yung gagawin ni Savero. Gigit na siya ngayon. Hahanap na ng pwesto. Sasali siya dito sa turtle fight habang naiiwan itong si Shizu sa bandang ibaba. This is a 4v5. First kagad nila itong si Escalera at walang magagawa. Pumumpa na kagad. Buti na lamang meron ding bring me to life. itong si Lancy. Habang si Shizu sa ibaba ay tuloy-tuloy lamang sa pagbasa. JMPEG Hindi man. makakalapit. Doon sila Subukan makapasok. niya magbigay ng vision. Hindi makalapit itong si James Banks at si King Kong ay tuluyan na makukuha ang pagong. Again, just the zoning na meron itong Onyx Philippines just gives AP Bren so many problems pero may naiwan sa bandalikuran. Ito na yata yung pagbabaliktad. Ayun na, yung taunt mula dito kay Escalera ay nagamit. Naghahabol ang apat ng miyembro mula sa AP Bren. Masakit na rin yung damage mula kay Savero. Andun yung so-called teamwork. Lancy ay malalatagan din ng isang bira dito ni Super Friends. So wala nang sunod na magiging casualty at tutuloy na muna si James Banks at ang AP Bren sa kanilang ginagawa. So this means King Kong, na yung AP Bren ay makakahinga ng konti. 200 na lang ang lamang ng Onyx PH up against them. King Kong, Akin naiwan yan, naman siya. 2v1 scenario magiging ganap. Okay, tingnan natin kung may outplay ba na magaganap. Tatakbo muna siya dito at ang kanyang mga pamaypay ay kanyang ginagamit. Shizu matatagpuan gamit dun sa kanyang models itong si King Kong. Pero wala magiging follow-up ang Onyx Philippines dito. Hahayaan nila si King Kong na i-clear ng mabilisan yung wave. Pero sa itaas kasi na bahagi pare, may ginagawa ang Onyx Philippines. Antabay lang si Super Yoshi. Available yung kanyang divine, divine binding. Yung kanyang ultimate. O nga pala, bago na, no? Divine binding. Zero judgment. Divine aiming nga tawag ko dyan eh. Divine Eme na lang. Pero, again, for Onyx Philippines, they just mirrored what AP Brent did doon sa bottom lane. And in fact, lamang pa sila doon sa nangyari. Kasi itong si King Kong, hindi pa siya namatayan. Ito na naman yung ultimate! Dalaway na huli kasabay pa nga yung parents. And si Escalera ay makakatakas ba? Op.
Parang oo, kasi nagamit niya yung Rat of Ryan. At Uy! si James Pangs ay nakabawi finally. Pero maibubuga doon sa pilit. Makakuha si Severo ng isang kill. Beckman JM low. Beckman, sinusubukan ng umatras. Ay bring me to life naman. Itong si Lance at bubuhayin niya itong si James Pangs. Pero si JM Beckman ay tuluyan ang tutumba. Shotgun sa muka na binitawan itong si Savero. 3-0-0. Tuluyan na lumang talaga. Oy! Ang Onyx PH. Just look at the Ay! distance and si Super Prince. Gigil na rin. Iba pang gigil ang kapitan ng Onyx PH. Nangyari na yung binabanggit natin kanina simula pa lang na yung Vexana, maglalapag lang siya ng combo kapag kumpul-kumpul na yung naultihan ni Super Yoshi. Tapos, nakalatag pa yung mga Bennett's Rage. Bennett's Rage. Parang tayong nanonood nung ginawa nila against Aurora, pero different variant lang, nagbago lang yung isa. Oo, 1, 2, 3, tapos kanya-kanya na eh. Ganun yung Oy! ginagawa dito eh. Super Yoshi, bibilang ng 1, 2, 3, tapos Gina, kahit ano nang ibitaw nyo dito. Pero si Shizo kailangan nilang Uy. pigilan itong Melissa na ito. Ayun na. Super Yoshi, Teka, gagawa na ng Op. aksyon. Available yung kanyang ultimate. Kung sino yung kanyang nagamit. Lansing Lansing, nakakamay din naman. Pero mahahatak Si din James si Pangs. Pangs. Siya ata magiging target. Lansing ngayon yung pinuntahan kagad. Oh! Ito, yung Super Prince with a kill. Sa likod na bagay na mapupunta na ng AB Brand. What? So, nakapatay na ng isa. Nagamit yung kanyang go away. Pero siya ata Boom! mamaalam din. Apat na Bieron tumba. Mag-isa na lang si JM Pigman at hindi nga siya nakasama sa naging komosyon. Pasugod ang Onyx Philippines at may plano pa silang umagaw ng mga objectives. Oh my goodness! Vexana, Aurora, results stay the same. Results may vary nga kung susumahin pero parehas pa rin yung resulta. Sa kadulu-duluan, may kamay na nakahanda, tapos may EG Boy. Tapos nandun yung Beatrix. Kahit ano, basta nauuna yung hatak, okay na. And this is JM Pinkman absorbing that damage. Kamuntik-muntikan. Buhay naman siya dito. Pero balikan natin yung mga naganap. Ang ganda ng pagkakacheck dito ni Lancy pero kasi walang pakialam yung Divine Eme. Pero si Lancy pinuntahan pala sa likod ni King kung kaya pala hindi rin nakatulong ng gusto. Tol, tsaka covered din lahat ng exits eh. Lahat. Kung baga Oo. kung susumahin mo si King Kong yun nandun sa pinakadulo. Sa dulo. Yung final boss yung naghihintay sa dulo kung sakaling doon sila rumuta, tol. And this means that Onyx Philippines mapapalago lang nila lalo yung kalamangan na meron sila. Kung susumahin natin, it's already a 900 gold lead in terms of the gold lane matchup. Tapos 1,000 naman yung labang ni King Kong kontra dito kay James Banks. The good thing for AP Bren, buo naman na yung Trinity ni Shizu. Golden Staff, DHS, and Corrosion Scythe. But again, kulang pa. Yung 12 minutes na binabanggit natin, default yun ng Melissa. Pero dahil sa napapabagal ng Onyx Philippines, yung pag-scale up ni Shizu, nahihirapan pa yung AP Bren na pumalag dito. Ay! Nagamit na yung ultimate ni Super Yoshi. Wala nahuli Alam ng AP Brand ito. Though naka-fleeting time naman itong si Super Yoshi. Kailangan niya pa ng assist. Kailangan niya pa ng oras. At si Kirk ngayon, nararamdaman na yung damage. Super Yoshi. King King Kong ay na kanilang pupuntahan. King Kong, nakalusot! Si King Kong ay nakalusot! Makakakain din naman si Kirk at si James ang kanyang binuga. Yoshi? Hindi naman Super Yoshi ang pupuntahan din ni James. Uy! Makakamit na rin yung Eternal Guard. Hinahabol Hinahabol na naman! Si JM Pinkman, hindi makahabol. Takbo! Purify Oh! pero may Falling Star Moon na magbibitawan din si JM Pinkman. Makakapatay sila ng dalawa pero yung Lord ay mapupunta sa Onyx. Again, if you are AP Bren, you're more than willing to take that kind of trade kasi madedepensahan mo, mataas ang tsansa na madedepensahan nila yung Lord at posible na makapag-push pa sila ng mga tore dahil 3 lang ang natitira sa Onyx Philippines. It's Kirk, nakakabuhay lang. King Kong joins the party pero sumasakit na talaga ng bahagya itong si Savero and the rest of Onyx PH kaya naman hindi mapupush ng AP Bren yung gitna. Makakadepensa pa rin dun sa may bandang middle lane. And okay lang din naman for AP Bren yun. Kahit papano, at least, kahit papano, ay hindi ganun magagamit tong Lord na to na hawak ng Onyx. If hindi nila hinabol si King Kong, hindi nila naabutan, tas mahihirapan lang sila lalo na palagan yung Onyx Philippines knowing na pwedeng kumpleto na susugod doon sa may bandang top lane ng Onyx. Pero dahil nga sa nahuli nila at nahabol nila, etong si King Kong, for Onyx Philippines, medyo nasagot yung init ng galaw nila. Medyo na-limit na ito 2K. Kanina pa halos 2K yung gold dinner for Onyx Philippines. So kahit papano nandyan na yung bawi ng AP Bren. Pero hanggang saan yung kahit papano lang? Medyo mabigat na tanong yan actually nakikita naman natin na todo buhos na rin naman si JM Pinkman. Kahit yung doon sa huling skirmish, yung habulan doon kay King Kong,
Even na committing yung kanyang Purify para at least kahit paano may extra movement speed. Oo, bumilis pa, Bumilis no? ng bahagya, no? And dito natin masasabi na committed talaga ang AP Bren. Pero si Escalera ay nag-aabang ng pagkakataon. Tinatry lamang niya na iiwasan yung plano dito ni King Kong. Tagumpay. Uy. Ang plano nila pag-agaw pero may mahahatak na germs. Dito si Superior. Oh, second try eh. Second try ulit eh. second try, Kanina medyo oo. di tumama eh. Pero Oo. at least, di ba, may flicker na siya ngayon. So, yung third time's the charm, baka posible yun sa susunod na Lord fight. Baka. Tama. Di pa kasi nangyayari yun kanina eh. Kumbaga, yung Lord fight, it would have gone a lot cleaner if Super Yoshi was able to hit a lot of his divine bindings. Pero syempre, mapusok din yung karamihan sa mga members ng AP Bren, and they would not want to let die as Escalera mag-isa nandun sa bandang itaas. May Dali ba? binabalak siyang plano, pero karamihan kasi sa kanila nasa gitna tol eh. Pero hihintayin niya yata. Imamarinate niya muna to pare. Hihintayin niya Team na Cook. talagang kumulo ng sobra. Pero siya, ang mahahanap dito, at Wala. nahanap na siya. Siya lang mag-isa. Tatlo kontra sa Onyx. Takbo na Eska! Kailangan niya tumakbo dito ha. Super Yoshi. Atake na rin siya 5 miyembro kagad mula sa Onyx Philippines. Ang magtutulong-tulong sa kanila at sinalubog King pa. Kong! Chisiso dito. Hindi nakalapit ang AP. Napakagandang intercept mula dito kay King Kong. Pupuntahan din si JM Pinkman. Mabuti na lamang ay meron ding revive itong si Lancy at makakabalik si Escalera. Okay, one mistake. One Pwede ulitin. Pwede ulitin. May rito ka eh. May rito ka ng konti eh. Pero tol, hindi na pwedeng gawin yon ng AP Bren, yung mga ganong klase ng galaw. Kasi sa ngayon, Onyx PH is already leading by 2.6. Nakapag-Hunter Strike na rin si Sabero at mangangalahati na itong Lord. Kailangan na makapwesto ng parehas na kupunan. Uy, nagamit na kagad yung ultimate dito ni Kirk. Habang si Kiko nagaban ng pagkakataon. JM Pinkman ay tumalon. Tinukan na Kiko pupunta again. ng aming Wrath of Zion. Adrian? Oh! Pero inakamula sa Lord ay makakatulong. Huli! At makakahuli ng marami Onyx Philippines. Iniisa sila lang. King Kong! King Kong ay makakapatay muli. JM Pinkman na naman ang matitira. Kaya ba nilang i-verse itong Esmeralda na ito? Yung Lord ay pasubid na sa Bibalda. Ulti ulit! At kailangan nilang hulihin ha. Andun na may mga Pinkman! Super Prince. Nagbabay time lamang. Falling Star Pinkman! JM! kaya pata dito ni Lord JM. Or, Oh! or ni Pinkman. Kahit sino pa. Wala nang pakialam ang Onyx dyan. Wipeout ito mula sa Super Family. At yung Lord ay papatunguhan na nila sa ibaba. My goodness, JM Pinkman, maging sino ka man, Onyx PH, still gets that kill. Pero dahil doon sa nakuha na trade ng AP Bren sa retry nitong si James Panks, they're still in the game. It does not matter. Kahit papano, nakakahanap pa rin sila. Ito yung sinasabi mo kanina, Joshi. Kailan na hanggang kailan magiging pwede ang pwede na. So far, it's still saving them to this point. At ito ang kauna-unahang beses na nakapagsuyo si James Panks since Season 17, Week 2. Kasi ever since noon, hindi na siya pinagamit talaga. Parang it took them 6 months, halos. 6 na buwan. 6 na buwan bago nyo nalaro ulit yung kanyang Suyu, and is giving wonders, showing wonders for AP Bren with that steal, with that Lord take. Rather, yung Onyx pa nga yung nag-attempt ng steal doon pero hindi nakalapit si King Kong. Pero yung post-objective, ano eh, nang lambat ng 3 eh, si Super Yoshi. Kumbaga, tol, legit talaga ang third time's the charm. May flicker eh. Yung kaninang unang dalawa, sure, Wala. sige sabihin natin tumama sa hangin, pero hindi naman nagmamatter yun. Tama. Kung tatama yung tatlo, or tatama yung pangatlo, at tatama sa tatlo. Tama naman. Diba? Hindi lang isa yung nahuhuli niya. In fact, yun yung naging dahilan kung bakit hindi na maximize ng AP Bren yung Lord na nakuha nila. But for Onyx Philippines, parang okay, mas okay pa nga yung nangyari. Diba? Kasi alam nila na tanggap nilang hindi sila makakalapit. Pero dahil doon sa decision making nila na ubusin na lang yung AP Bren at that point, they still hold this lead. At sila pa rin yung may control so far at around 60% ng mapa. The good thing for AP Bren is umabot na tayo sa punto na wala na. Tablahan na to. Sa iteman, lock item na halos lahat ng mga heroes. So, nasa ano na to eh, nasa pagalingan na talaga ng pindot. At pagandahan ng desisyon. Tsaka tol, naglalaro na rin sila ng agawan base eh. Kung mapapansin mo, magkasama na silang lahat. Oo. Kabilaan yan. Hindi magkikita yan hanggang sa dulo nitong Lord Spawn, which is gonna be available in under 20 seconds. At yan ang gagawin ng parehas AP Bren at Onyx PH. Mag-clear muna ng mga minion waves. They're gonna try to get as much macro advantage as possible bago tayo dumako doon sa susunod na parte ng ating laban. The main highlight is on your screens. The next Lord
Lord is finally available at si JM Pinkman at Shizu ang unang dalawang makakarating. Yeah, sila ang may kakayahan talaga na humawak dito eh. Yung wave naman doon sa itaas ay parang tablahan lang para sa Onyx at sa A, B. Yung kakalahati nila. Hala, desisyon ata nila na i-burst. Kagad itong Lord. Madali. So, minamadali. At si James Park, nag-aaman ng pagkakataon. May retribution siya na available. Super Yoshi. Ay palig-aligid. Oh, Jayan! Ang nagwagi doon. Kailangan ba mag-atrasan ng Onyx? Hindi. Susubukan natin na lumaban. Sa likod na bahagi, si King Kong. Hahanapin si James Ako nakita. Susubukan King Kong! King Kong dito. Maghahabol ba sila? Hindi. Iiwas na muna sa komosyon ang Onyx Philippines at kaibahan doon sa mga nangyari kanina. Buhay ang 5 ng AP. Blitz to the max at nakuha ng AB Bren yung Lord. May idea sila na magagaling si King Kong doon sa bottom lane. Pero ang sinabi ng AP Bren, sige, palag na to. Oo. Yun na yung mabilisan na. Kumbaga sabi ni James Pangs, pindutan na lang. Like what if ano kaya, totohin natin, hayaan mo sila dyan. Gulatin natin sila. At ayun nga, parang nagulat yung Onyx kasi sige, sabihin natin na nakapalag naman sila, meron naman silang late reaction na ginawa. But again, it was too late. And now, it's the side of AP Bren that is hoping na makabasag ng mga inhibitors gaya nung ginawa nila nung game number 1, hoping for it to be a lot better. Pero madedepensahan ba ito ng Onyx Philippines? May ibibigay pa sila ng mga inhibs. Sila yung nagamit na ng Escalera. Available pa rin naman ang kanyang Wrath of Dryad. Okay, natot na nga itong si Super Yoshi, pero aatras din lamang. Meron naman siyang immortality. Tagumpay ang pagpatay nila dito sa Lord sa may bottom. At makakadepensa ng tuluyan ang Onyx Philippines. Ang taas din kasi ng clear wave nila pare kung susumain eh. Sabero, Super Prince. Sana, di ba? Sana eh. Pag pumutok yung isa na namarkahan Sabog ng lahat sana, sabog lahat. Kahit nga yung Barat, si-count mo na din eh. Oo, ang taas din ng clear wave. Yung Duraan Oo yan, nga. tol, alam mo na yun eh. Kumbaga may bibigyan din naman na damage output. So again, balik na naman tayo sa tablahan between these two teams. Ganda. None of them giving an inch. Lamang ang AP Bren ng isang tore pagdating dun sa kanilang mga napabagsak dahil meron pa silang natitira na inner turret sa ibaba. But obviously for Onyx PH, you've already said it guys, na yung damage output na nagmumula kay Super Prince at kay Savero ay nandun. It's just about the positioning at kung sino ang unang makakapag-deal ng damage. Nandun na yung damage. So, kailangan iwasan yung Divine Eme. Diban Emeralds. Pag nagawa ng maayos yung Divine Eme Roots, sure dead. Kung sino man yung mahuhuli doon. And para naman sa AP Bren, kung magkakamali man, isang beses lang. Para Or sa isa lang. Oh, isa lang. Isa lang para ma-bring me, Para ma-bring me back to life. Oh, bring me to life. Kasi hindi naman makakapag-bring me to life ng dalawa eh. Alam mo, ang pinaka-mission muna nila dyan, iligtas si Lancy. Dapat siya yung hindi ma-taps dito. Tama ka dyan. Kasi pag si Lancy yung nadali, wala nang pang Wala nang bring me. pang bring me to life. Oh. Wala na yung source. Si Escalera. Escalera ka na bibigyan. Nagamit na rin Wrath of Dryad. Oh my goodness. Ang bilis. Ay kagad ng mabilisan. Hindi nga actually napindot yung Wrath of Dryad niya. Kasi yung combo mula sa Eternal Guard at yung sa Bennett's Range, ang commit yun sa buhay niya. Yun nga, pero pare, as long as hindi yung source. Okay. As long as hindi yung source. Kasi kapag yung source yung nalatagan, source Mariosep na yun. wag. Legit. Tama. Matik na. So, Ayan eto na, na, right on Bring me to time. life. Kasi pabuhay na yung Lord. Pabuhay na yung Lord under 3 seconds. So, magiging 5v5 pa rin ang ating laban. 2.8k pa rin ang lamang nitong Onyx PH at sila ang unang pupwesto sa Lord. Mamadaliin din. Mamadaliin din. Uy! Yan ang gagawin nata ng Onyx Philippines. Yung ginawa Goal nila- blitz! Blitz! Doon sa Lord. Walang magagawa dito. Pinkman! Sa ay kanilang nakita. Sila ganyan nagamit. J.M. Pinkman. Sinusubukan lamang manggulo dito. And Onyx Philippines ay tuluyan ang makakaiwas. Mababaliktad pa ata ang AP Bren. Tol, ginamitan ng sariling baraha. Same idea, same result para sa Onyx PH. Reverse card activate. And sinukat din kasi ng Onyx. Nakita nila, hindi agad bringing me to life. Oo. Si Escalera. Tapos, nung napansin ng AP Bren, parang pumupwesto ng Lord at saka lang bringing me to life. Oo. So, that decision, that split decision na wag munang i-revive yung Ay, Philippines. Teka lang si Kirk! Kirk ata ang kanilang pupuruhan pero nakakain din. Buhay pa! Nagamit din yung Winter Crown. Let's see kung may mamapatay ba dito. Super Yoshi. Super Yoshi. Umaharap Sa likod. Sa may badalikuran. Susubukan niya i-burst ito si J.M. Pinkman. Kalahati si Escalera. Atrasan muna ang AP. Nasaan si Yoshi? Lapang ulti si Yoshi ha. May hinahanap siya dito si J.M. Pinkman. Makakuna talaga yan. May healing din. King Kong ang kulit! Galing dito kay Lancy. Hindi niya mapatay si J.M. Pinkman. Sobrang kunat. And yung holy healing Op. na nanggagaling kay Lancy. Oy! Ay, natol! Oy! Sa kanya. Pero walang makakaligtas na King Kong dito, pare. Tutong ba ang jungle dito ng Onyx PH? Tol, inugatan! Inugatan si King Kong sa ilalim ng tore. And talaga gusto nilang depensahan itong inhibitor na to. Kasi dyan magiging critical and they're able to do it. Hihinga
Humihinga pa ang top lane inhibitor turret ng AP Bren. Parehas lang din dun sa bot lane ng Onyx PH. Sobrang mirror ng larong ito. At this point, hindi na nagmamatter yung gold lead kasi parehas na silang lagpas ng 65,000 gold. Nagpapalitan na ng item. Si Samero nga, wala pang last item. Nagbenta na ng boots. Benta na eh. Bumuka. Kinajaggle na yung yung Wind of Nature Winter Crown, yung Immortality, tsaka Rose Gold. Oh my goodness, nakikita natin na talagang pinahihirapan ng Onyx PH ito. Hindi na lumalampas pa rin ng 2,000 yung lamang ng Onyx simula kanina pa. Correct. Napapababa ng AP Bren kung yung sinasabi natin at pinag-uusapan simula nung day number 1 na snowball meta. Parang hindi pinapansin ng AP Bren yan eh. Yun nga, meron silang wave clear eh. Kumbaga meron silang paraan para makadepensa. Oo. Pero yung finishing touches, that is what AP Bren is trying to lose from them na hindi nila basta-basta magagamit yon. Kasi pag pumasok sila, ganun din naman yung resulta. Oo. Meron sila ng Shizu, meron sila ng Wrath of Dryad, tapos may stun pa sila kay Lancy. So these guys, these two dudes, Lancy and Escalera, yung mga pinagdududahan bago magsimula yung season, sila pa ngayon ang nakapwesto. Pero yung Blitz ni Edea ay hindi nagagana dahil nandito na si Kirk, si Super Yoshi, and the rest of the Super Fam. Bukan nila yung Escalera, hindi makakagamit ng Wrath of Dryad. Hanggat buhay si Lancy, pwede niya buhayin. Bigman? Itong si Escalera, JM Bigman, bumababa ang kanyang HP. First ba magiging tawag dito ng AP? Tingnan natin Ilalaban nila. PH. Pinakain! Dito. Pinakain! Games mo ka na. Boom! Napatay ni Super Prince. Si Kiko magwawagi sa retrian dahil wala na nga siyang kalaban na retry holder. Papapatay din natin si JM Prince? Dito pop yung immortality. Boom! Hindi may lane si Shizu ito. Tsaka din. No! Yung Pure Vapor, wala na pakialam dito ako ng Philippines. Napitawan din. Shizu! May immortality pa! Laho dito, merong immortality. Makapagpain siya. Sinatkan! Andun. Boom! And yung Eternal Guard. 5-man down. Wipe out mula sa Onyx. At ready na silang sumugod sa gitna. Sa tinagal-tagal ng laban, patience is key. It really is Onyx time. Tapusin na nga ng Onyx Philippines sa larong ito at sila ang magliliwanag na dilaw sa larong ito. Super Family with a super finish to stay undefeated in Season 18. This is Onyx Philippines. Barats ni Kirk, Kaja ni Yoshi. The moment na kinailangan yung dalawang panghuli, they perform, and it mattered most for Onyx Philippines that the Detonas welcome against James Banks sealed the deal para sa Onyx Philippines. Wow, what a series! Ang ipinamana sa magkabilang kupunan na ito. Ibang klase ang Onyx Philippines. Talagang sinubukan nila ang tapan ng AP Bren, pero props pa rin sa AP pare. Tol, doon ko napatunayan na hindi ka talaga dapat mahiya pag isa na lang yung lumpia sa plato. Kunin mo na. Ganun ang ginawa ni Kirk dito, Tol. Just really getting James Banks sa lahat ng pwede, sa lahat ng posible. Yun pa talaga ang nakuha niya, and it resulted to a kill. It resulted to everything else. But obviously, nabanggit mo na rin kanina, AP Bren, they did a valiant effort. Kumbaga, may palag naman sila eh. Oo. Hindi ito basta yung natalo sila by a landslide. It was 23 minutes. It's just that the late game decision again forced Onyx PH with another win. Ibang klase ang Onyx dito, na para bang, ako pa. Hindi pa nakakaranas ng talo. Literal, hindi pa sila nakakaroon. Literal, di ba? Hindi, napakatindi ng Onyx dito pare. Tsaka yung combo nila, sobrang nakakairita, pre. Sipin mo, paano ka gagalaw dyan? I mean, this was that last fight. Ayun, Talk us through it. Walk us through it, Joshi Cakes. Let's give Siguro it to mamaya. Mamaya. Siguro mamaya. Kasi nagulat ako na wala din eh. Naghihiyawan na lang sila eh. Sure ako maghihiyawan sila ulit. Here's Onyx Philippines. Sonics, it's your time! Palakpakan naman natin ang Onyx Philippines for getting another match this season. And may I just mention, Thea, that was the longest match of this week. Umabot ng more than 20 minutes makapigil. Hininga naman talaga dahil grabe ang performance ng Onyx Philippines. At syempre ngayon kausap naman natin ang kanilang jungler, Yeah. King Kong and the match MVP Romero! Kaya si
Sisimulan ko na, King Kong, I wanna go straight to the point. Maraming nagsasabi na umiikot ang meta sa mga jungler ngayon and sabi ng mga casters, that's perfect for you. Ano rin yung masasabi mo dito? Mas naniniwala pa rin kami dun sa hindi sa literally parang King Kong meta ganun. Yeah. Ano lang, for me yung thoughts ko about dun is mas excited ako ngayong season dahil ayun nga, kilala ko bilang assassin user ganun. Tapos ayun, masaya kami na feeling namin pabor naman sa amin yung meta. Nakikita natin yun, Thea. Mukhang pumapabor nga sa kanila yung meta. So far, pinakita talaga nung Hirara na yon na isa sa katatakutan ngayong meta na to is yung paggamit ng Assassins ni King Kong. But in the meantime, guys, let's go back to this moment in Game 1. Because Game 1, medyo nauunahan or na-earlyhan kayo ng AP Bren. But this moment, nagkaroon kayo ng opportunity to turn it around. So, can you explain ano yung nangyayari sa comms? Ano yung napag-usapan niyo dyan? Ano yung decision-making na nangyari all throughout this clash? Yes, yes. Ano ba nangyari dito? Game 1. So, in this moment, we did come back. so how did you come back from this Game 1? Early, AP Bren was winning most of the clashes, but then onwards, Jane Spanks entered the clash, and then you were able to turn it around. For my POV, I just call to wait my item. Oh. So wait for the item, wait Yeah. for the perfect opportunity Yeah, and wait the timing. What at about the right timing. ikaw, King Kong? What were your thoughts on this? Parang na-maximize lang po namin yung isang error ng AP Bren na umangat yung gatot before magka-Lord, then na-punish namin siya. So, basically, ang nangyari nung paglabas po ng Lord, naging 4v5 po. Kaya, ayun, na-maximize naman namin. Love it. So kumbaga nag-intayan lang kayo kung sino ang unang magkakamali. Tapos yun na yung naging opportunity to turn it back around. Yeah. Since sila po yung nagkaroon ng early lead, wala kami ibang choice kundi kundi man makahanap ng magandang timing, ma-maximize yung pagkakamali nila if ever na magkamali sila. King Kong analyst era. I love it. And King Kong, speaking of, outplaying in this matchup, pag-usapan naman natin, naglabas yung AP Bren ng Lucas pick. Ako, napangiti ka doon, napadaing ka doon, which is the first time since season 16. Nagulat ba kayo dito sa naging pick na ito? Yung reaction namin kanina, are we surprised lang? No, right? Yeah, it's a little. Hindi kami sobrang na-surprise kasi sa mga practices namin, may mga na-encounter din kami na nagtatry ng Lucas, especially pag sinasama ng Matilda. So, ayun, kahit pa paano, medyo familiar kami kung paano siya kalabanin. Kaya, yun. I see. That's why they were prepared there. And speaking of preparation, going forward, most of the teams will be preparing for you guys because you now are leading the standing. Now, how can you continue this momentum knowing that you're on top of the leaderboards moving forward? Just be more consistent and disciplined on in-game. Consistency and discipline. And of course, we'll be going back to the moments and the highlights of the game as we throw this back to our casters. Maraming salamat sa ating mga hosts. And this right here is our MVP of the game, Savero. Positioning has been stellar and we've seen it. Total damage output. Kumbaga yung wombo combo, part 2 na naman ito ng ginawa ni Coach Pew. Sorry. Nakataas pala. Pero again, going back, hindi na lang siya basta dun sa positioning, pero yung active rotation, wala dito kay Savero. Right from the times na sobrang libre niya sa mapa, hindi siya napapako lang sa isang place eh. Naghahanap talaga siya ng way para maging, sabihin na natin, maging effective during the early game na kung saan hindi siya ine-expect na sumama na siya agad. Diba? Nandun yung binabanggit nga natin na this is the second time they pulled off this combo with that Kadza Beatrix. Pero isa sa mga naging mga naging palaman, even yung Vexana ni Super Friends. Diba? Hindi man ito yung Aurora na nakita natin way back against Aurora, ito naman, yung ginagawa niyang
constant clear wave, tapos yung another layer of crowd control, tapos siya yung nagiging contingency plan ng lahat ng mga hindi gumanang pick-off ni Super Yoshi and ni Kirk. Kung hindi man tatama yung mga skills nila, nandyan si Super Friends para pigilan yung counter-engage ng AP Bren. And for Savero, hinain na sa kanya lahat. Ang gagawin na lang niya, kainin na lang o kunin na lang yung mga kills na dapat sa kanya naman kasi gold lane nga siya. Alam mo, basing it on all of the things that you said, it seems like both AB Bren and Onyx Philippines, meron silang same game plan pero different yung timing. Yung AP Bren, kailangan nila maghintay talaga ng sobrang tagal para mag-pop off itong si Shizu. Nakita naman natin yun pero kulang lang talaga ng damage. Yung Onyx PH naman, sila yung may hawak ng lamang for a moment pero since nababaliktad sila, kailangan din nilang gumawa ng paraan. Maybe Super Yoshi, kasi hit or miss yun eh. Pag tumatama yung Divine Emerald, okay, yun. Pero pag hindi, doon talaga sila nababaliwala. So I would say that this was a gamble that worked so well para sa kupunan ng Onyx PH with the carry brought to you by Visa, being Savero. Yeah, siya talaga ang naging mabisang player dito. At saka napansin natin, tama ka to parehas ng ginagawa dito ang AP Bren. AP Bren and Onyx Philippines. AP Bren kasi may sila may control C, control D sila dito eh. Kapag susubok sila ng huli, kay Escalera, kung sakali man, ibibring me to life. Escalera, wake me up! Gano'n na siya, wake me up! Ganun paulit-ulit yung kanilang ginawa. Siguro mga 3 beses nila subukan yun. Yung mga last moments lang talaga na naghanda ang Onyx na, sige, gayahin natin, i-blitz natin yung Lord, hayaan natin ang AP Bren